Simula ng 5 walang alam sa aking 500 milyong ari yan. Pumasok sa bagong kasal ang akin asawa la iniiwan ako sa ospital pero Titi. Ang sikat ng araw, sa muling hapon ay dumaloy sa living room, nagpapatingkad sa mahinang gasgas sa hardwood floor at sa pinong mga linya na nagsimulang umukit sa mukha ni Mia. Wala sa isip niyang sinubaybayan ang gilid ng coffee table. Ang ibabaw nito ay makinis na sa paglipas ng mga taon. Ng bahay, tahimik maliban sa mahinang pag-ugong ng isang malayo na lawnmower, ay naramdaman na mas walang laman kaysa sa kaaniwan, bagaman si Devin ay nasa susunod na silid. Ang mga iniisip ni Mia ay gumala pabalik sa simula ng kanilang kasal. Naalala niya ang pangako ng companionship, ang mga ibinahaging pangarap ng pagbuo ng isang buhay na magkasama. Si Devin ay mukhang napakatapat noon, ang kanyang tawa ay nakakahawa, ang kanyang mga mata ay buhay sa ambisyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may isang bagay ang lumipat. Ang init na ninsang nagbigay, kahulugan sa kanilang relasyon ay pinalitan ng isang malamig, malayo na rutina. Ang mga pangako na ginawa nila sa isa't isa ay gumuho sa isang serye ng mga hindi nasabing pagkadismaya at hindi natupad na mga inaasahan. Ang boses ni Devin ay tumawag ng matalim mula sa study. Ang tunog ay nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Tumayo siya mula sa couch, pinapantay ang mga kulubot sa kanyang apron at naglakad patungo sa pintuan. Oh! Tanong niya, mainat ang kanyang tono. Nasaan ang kape ko? Hiningi niya nang hindi tumitingin mula sa kanyang laptop. Ang kanyang tea ay maluwag. Ang kanyang buhok ay medyo gusok. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kasing istrikto tulad ng dati. Ihahatid ko sa isang sandali, utal niya. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay nagsabi sa kanya na ang isang pagkaantala ay hahantong lamang sa isa pang argumento. Habang tumalikod siya upang gumawa ng kape, ang pamilyar na kagat ng hinanakit ay kumukulo sa ilalim ng kanyang dibdib. Tumigil siya sa pagsubok na ipaliwanag kung gaano nakakapagod ang pamamahala ng bahay ng mag-isa, kung gaano niya hinahangad ang isang araw ng pahinga o kahit isang mabilis na salita ng pasasalamat. Hindi nakita ni Devin ang kanyang mga pagsisikap. Nakita lang niya kung ano ang natira. Kinilani niya ang umaalpas na tasa sa kanyang desk sandali pagkatapos, ang kanyang maitling tango ay nagsisilbing tanging pagkilala. Bumalik siya sa kusina. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang sumandal siya sa counter. Ito, na ba ang lahat? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi naririnig sa pag-hinay ng mga pinggan sa sink. Ang monotony ng kanyang mga araw ay naging nakakasakan. Bawat umaga, nagising siya bago sumikat ang araw upang maglanda ng almusal. Bawat gabi, nagluto siya ng hapunan, naglinis, at sinigurado na malinis ang bahay para sa pagbalik ni Devin. Walang mga bata na pumuto sa katahimikan, walang mga ibinahaging sandali ng kagalakan upang putulin ang pagkabagot, tanging siya at si David na umiikot sa isa't isa na parang malalayong planeta, ang kanilang mga landas ay bihirang nagtatagpo. Hindi ito palaging ganito. Nagkaroon ng isang panahon kung saan sila ay tumawa ng magkasama, gumawa ng mga plano para sa hinaharap, at natagpuan ang aliw sa presensya ng isa't isa. Ngunit ang spark na minsang apoy sa kanilang pag-ibig ay kumupas, iwan lamang ng abo. Madalas magtaka si Mia kung kailan eksaktong nangyari ang pagbabago. Marahil ito ay nang magsimulang magtrabaho si David ng mas matagal, ang kanyang karera ay kumonsumo ng bawat onsa ng kanyang enerhiya. O marahil ito ay nang tumigil siya sa paghiling sa kanya na gumugol ng oras kasama siya, pagod sa mga dahilan at walang laman na katiyakan. Isang gabi habang tinatapos ni Mia ang mga pinggan, umugong ang kanyang telepono sa counter. Tinunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya, sumulyap siya sa screen. Ang kanyang ama iyon. Nisang pakiramdam ng takot ang gumapang sa kanyang dibdib habang sinagot niya. Niya, ng kanyang boses ay may bakas ng pag-alala. Kailangan kitang kausapin. Nagsimula siya, seryoso ang kanyang tono. Ayos ka ba? Mukha kang pagod nitong uli. Ayos nang ako. Nagsinungaling siya.
Ang kanyang kamay ay umihigpit sa paligid ng telepono. Nakit ka nagtanong? Hindi ko alam, tawanin mo na lang factors intuition. Bakit hindi ka gumaan para sa check-up? Natagal na mula nang nakita ka ng doktor. Natubili si Mia. Nang naman niya na mas pagod kaysa sa karaniwan, ang kanyang enerhiya ay laubos kahit sa pinakasimpleng gawain, ngunit binaluwala niya ito bilang stress, ang hindi may iwasan na resulta ng kanyang strained na kasal. Nakatama ka, amin niya. I-schedule ako ng appointment sa lalong madaling panang. Ang pagginiit ng kanyang ama ay nanatili sa kanya sa susunod na ilang araw, isa maliit na boses sa likod ng kanyang isip na humihimok sa kanya na kumilos. Sa wakas, i-schedule siya na ang pagbisita sa kanyang doktor, umaasa sa wala maliban sa isang regular na check. Ang sterile na amoy ng ospital ay pumuno sa kanyang mga butas ng ilong habang nakaupo siya sa waiting room, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatiklop sa kanyang kandangan. Ang mga minuto ay lumawak sa mga oras, at sa oras na tinawag ng doktora ang kanyang pangalan, ang kanyang mga ugat ay freed. Grant, nagsimula ang doktor, seryoso ang kanyang ekspresyon. Kinuri namin ang iyong mga test at may isang bagay na kailangan nating usapan. Ang puso ni Mia ay humampas sa kanyang dibdib habang ipinaliwanag ng doktor ang diagnosis. Cancer. Ang salita ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakasakal. Halos hindi niya narehistro ang iba pa sa kanyang paliwanag. Ang kanyang isip ay umiikot sa shock at takot. Ito ay early stage. Tinyak ng doktor sa kanya. Sa mabilis na paggamot. Napakaganda ng iyong mga pagkakataon. Tumango si Mia, manhid, ang kanyang mga kamay ay malagkit habang hilawakan niya ang gilid ng siya. Naisip niya si David, nagtataka kung paano siya mag-react. Aalala ba siya? Aanok ba siya lang ginhawa at suporta? O babaliwalain ba niya ang kanyang sakit bilang isang abala? Isa pang pasanin para sa kanya upang pamahalaan ng isa. Nang umuwi siya ng gabing iyon, nakita niya si David na nakaupo sa couch, abala sa kanyang telepono. Tumayo siya sa pintuan sandali, ang kanyang hininga ay nahuli sa kanyang lalamunan. Sa wakas, nagtipon siya ng lakas ng loob na magsalita. David, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, anya, nanginginig ang kanyang boses. Sumulyap siya sa dilit, walang pasensya ang kanyang ekspresyon. Ano riyan? Nagpunta ako sa doktor ngayon. Nagsimula siya. Nakakita sila ng isang bagay. Nito ay cancer. Ang mukha ni David ay nanatiling warang damdamin. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanyang telepono. Ano ang ibig sabihin niyan? Mamamatay ka ba? Ang pagiging prangka ng kanyang mga salita ay masakit. Ngunit pinilit ni Mia ang kanyang sarili na sumagot. Nahuli ito ng maaga, at magsisimula na sila ng paggamot kaagad. Ngunit kailangan ko ang iyong suporta. Bumuntong, hinina si David. Inilagay ang kanyang telepono na may nalakas na clatter. Palagi ka ng dramatikong. Magiging ayos ka lang. Sundin mo lang ang mga tagubilin ng doktor at tumigil sa sobrang pag-alala. Tumayo siya at lumakad sa tabi niya, ang kanyang kawalang interes ay umiwan ng mas malalim kaysa sa anumang salita. Nang magsara ang pinto sa kanyang study, naramdaman ni Mia ang knot sa kanyang dibdib na humigpit. Napagtanto niya noon na isa-tala na siya sa laban na ito. Ang mga araw na sumunod ay ikanglor na mga pagbisita sa ospital at paggamot. Ang kanyang mga magulang ay isang palaging pinagmumulan ng suporta, ang kanilang presensya ay isang ban sa kanyang pagod na kanuluwa. Ngunit si David ay nanatiling malayo, ang kanyang mga pagbisita sa ospital ay perfunctory at walang init. Bawat oras na umalis siya, naramdaman ni Mia ang lumalaking chest sa pagitan nila na lumalawa pa. Isang hapon habang nagpapahina siya sa kanyang kama sa ospital, dinalhan siya ng kanyang ama ng isang maliit na notebook. Akala ko baka magugustuhan mo ito, anya na may ngiti. Ito ay isang magandang paraan upang masubaybayan ang iyong mga iniisip. Binuksan ni Mia ang notebook,
Pinatakbo ang kanyang mga daliri sa mga blangko na pahina. Ito ay isang simpleng regalo, ngunit mas mahalaga sa kanya kaysa sa maipahayag ng mga salitang. Nang gabing iyon, nagsimula siyang sumulat, ibinuhos ang kanyang mga pagkadismaya at takot sa mga pahina. Sumulat siya tungkol kay David, tungkol sa kalungkutan na kumonsumo sa kanyang kasal, at tungkol sa kislap ng pag-asang na nasusunog pa rin sa loob niya. Dapat ako sa mas mahusay, isinulat niya, ang mga salita ay matapang at mapanghamon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan niya ang kanyang sarili na isipin ang isang hinaharap na malaya mula sa anino ni David, isang hinaharap kung saan maaari niyang bawiin ang kanyang lakas at mabuhay sa sarili niyang mga tuntunin. Nang isantabi niya ang notebook, isang pakiramdam ng kalinawan ang gumaha sa kanya. Ang landas sa unahan ay hindi magiging madali, ngunit determinado siyang harapin ito ng may lakas ng loob at resilience. Sa loob ng matagal na panahon, pinayagan niya ang kanyang sarili na tukulin na kanyang paper bilang isang asawa, na mga inaasahan ng isang asawa na matagal nang tumigil na makita ang kanyang halal. Na iyon, siya ay magbibigay kahulugan sa kanyang sarili. Ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata, ang kanyang determinasyon ay tumibay sa bawat sandali. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kung saan sa wakas ay kontrolado niya ang kanyang buhay. At habang ang diin ng silid ng ospital ay yumakap sa kanya, naramdaman niya ang pinakamahina na kislap ng pag-asa na tumubo sa kanyang puso. Nang mga araw ni Mia sa ospital ay monotonous, gayunpaman ay puno ng isang nakatagong pakiramdam ng takot. Sa palitan ng kanyang mga paggamot, ang mataras na amoy ng antiseptic at ang malambot na bulong ng mga nurse sa hallway, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa realidad ng kanyang kalagayan at ang matinding katotohanan tungkol sa kanyang kasal. Ang patuloy na pagkawala ni David ay nagsalita ng malakas. Maaari niyang bilangin sa isang kamay ang bilang ng beses na bumisita siya, at ang bawat pagbisita ay nagsilbi lamang upang palakasin ang kanyang lumalaking pagkadismaya. Sa isang pagkakataon, umupo siya ng tuwid sa kanyang kama sa ospital, na sinusuportahan ng isang koleksyon ng mga unan. Ang chemotherapy ay nagdulot ng masamang epekto, ang kanyang dating makintab na buhok ay ngayon ay marupok. Ang kanyang pisngi ay umukay at ang kanyang balat ay mabutla. Sumulyap siya sa orasan habang ang mga kamay nito ay patuloy na tumutungo sa tanghali. Nangako si David na bibisita siya ngayon, bagaman tumigil siya sa paghawak ng kanyang hinina para sa kanyang pagdating. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok si David, telepono sa kamay, nag-i-scroll na may isang ng pagiging walang pakialam. Hindi siya sumulyap hanggang sa ilang talampakan siya mula sa kanyang kama. Mukha kang pagod, anya, ang kanyang boses ay walang anumang tunay na pag-aalala. Sumikip ang mga labi ni Mia. Iyan ang karaniwang nangyayari kapag nakikipaglaban ka sa cancer, David. Binaliwalan niya ang pangungutya, umupo ng mabigat si Celia sa tabi ng kanyang kama. Kaya, kumusta? May sinasabi ba ang mga doktor na pakinabang? Ito ay isang proseso, sagot niya. May punlad, ngunit mabagal. Layo pa man, sila ay optimistic. Tumango si David nang wala sa loob, ang kanyang atensyon ay lumipat na sa kanyang telepono. Tinitigan niya siya, pinipilit ang kanyang sarili na huwag umiyak, huwag hayaan siyang makita kung gaano kasakit ang kanyang kawalang interes. David, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag ngunit matibay. Naipakialam ka ba talaga sa nangyayari sa akin? Sumimangot siya. Sa wakas ay tuminala. Anong klaseng tanong yan? Siyempre naipakialam ako. Kung gayon, bakit hindi ka kumikilos na tulad dito? Tinilid niya. Nakit ka, halos hindi bumibisita. Nakit ka nakaupo dyan sa iyong telepono sa halip na makipag-usap sa akin. Bumuntong, hinina si David ng mabigat, na parang ang pag-uusap mismo ay isang abala. Abala ako. May trabaho ako at, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang inaasahan mong gawin ko. Umupo dito at hawakan ang iyong namay buong araw.
Hindi iyon taayos ng anuman. Tang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Tinunok niya ang lump na tumataas sa kanyang lalamunan at tumango ng dahan. Tama ka. Hindi iyon naayos ng anuman, anya. Ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Si David, na nagkakamali sa kanyang pagbitiw, ay sumandal sa kanyang salient na may nasisiyahang ekspresyon. Eksakto. Focus ka lang sa paggaling at ako na ang bahala sa lahat. Tinalikod ni Mia ang kanyang ulo, nakatingin sa bintana habang ang luha ay bumaha sa kanyang mga mata. Nakipaglaban siya para sa kasal na ito ng mas matagal kaysa sa gusto niyang aminit, ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang lumidat. Ang pundasyon ng kanilang relasyon, na basag na, ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga araw ay lumabo habang ibinuhos ni Mia ang kanyang enerhiya sa kanyang paggaling. Ang kanyang mga magulang ay nanatiling kanyang matatag na haligi ng suporta, bumibisita araw-araw at nagdadala sa kanya ng maliliit na ginhawa, ang kanyang mga paboritong merienda, mainit na kumot, at mga kuwento mula sa kanilang buhay. Ang kanyang ama, lalo na, ay naging kanyang confidant. Ang kanyang tahimik na lakas ay isang bang sa kanyang nasugatan na espiritu. Isang gabi habang nakaupo sila ng magkasama sa dim light ng kanyang silid sa ospital, nagbukas siya ng isang paksa na iniiwasan ni Mia. Iya. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito? Anong niya ng marahan? Tad. Atubili siyang. Anong ibig mong sabihin? Tungkol kay Lihing David. Tungkol sa kasal mo. Nilino niya. Ang mga mata ni Mia ay bumaba sa kanyang kandangan. Hindi ko alam, Dad. Sinusubukan kong kumapit. Ngunit sa tingin ko wala nang natitira upang Tang ekspresyon ng kanyang ama ay isa sa tahimik na pag-unawa. Iya, ikaw ay isa sa pinakamalakas na tao na kilala ko. Ngunit ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa alam kung kailan magpakawala. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa kanya matapos siyang umalit. Nang gabing iyon habang nakahiga siya sa kama, tinulit niya ang mga sandali ng kanyang kasal sa kanyang isip, naghahanap ng mga turning points. Ang bawat alaala ay nagpinta ng isang mas malinaw na larawan, ang pagiging walang pakialam ni David, ang kanyang pagtamakasarili, ang kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa kanya. Nagbigay siya ng napakarami sa kanyang sarili sa isang lalaki na tila walang kakayahan na magbigay ng anuman bilang kapalit. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Hihinto siya sa paghihintay kay David na magdago. Hihinto siya sa pagsasakripisyo ng kanyang kaligayahan para sa kapakanan ng isang kasal na matagal nang tumigil na maging isang partnership. Ilang araw pagkatapos, bumalik si David nang walang paalam sa kanyang silid sa ospital. Ang kanyang hitsura ay medyo buson at ang kanyang ekspresyon ay nagdala ng isang air ng ini. Kailangan nating mag-usap. Anya ng mabilis, hindi nagpabala sa mga pesantes. Si Mia, na nagbabasa ng isang libro, ay isinara ito ng mainat at inilagay ito. Nano iyan? Inayan niya ang isang silya palapit sa kanyang kama at umupo, ang kanyang mga galaw ay tensyonado. Iniisip ko ang tungkol sa bahay at ang property division. Itinaas ni Mia ang isang kilay. Property division. Oh, anya, walang pasensya ang kanyang tono. Kung may mangyari sa iyo, hindi ko sinasabi na mangyayari, kailangan nating ayusin ang mga bagay, alam mo. Upang maning mas madali pa sa akin na pamahalaan. Ang kanyang sikmura ay umikot. Nagpaplano ka na para sa kamatayan ko? Tanong niya, nanginginig ang kanyang boses sa pagdudang. Huwag kang masyadong dramatiko, sabi niya. Nagiging practical lang ako. Mas mahusay na magkaroon ng mga bagay na ito sa lugar. Tinuyong ni Mia ang mga gilid ng kanyang kumot. Hindi ka paniwala, David. Mas aalala ka tungkol sa bahay kaysa sa akin. Hindi iyan totoo, anya ng defensive. Sinusubukan ko lang maging handa. Handa para saan? Hini niya. Para sa isang buhay nang wala ko. Nahil tila iyan ang buhay na gusto mo na.
Ninuksan ni David ang kanyang bibig upang makipagtalo. Ngunit isinara ito muli, ang kanyang panga ay humihipit. Tumayo siya bigla. Ang kanyang silya ay kumakaladkad laban sa sahig. Wala akong oras para nito, bulong niya, patungo sa pinto. Inanood siya ni Mia na umalis, humahampak ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Palagi niyang alam na si David ay makasarili, ngunit ang kanyang pagiging walang puso sa harap ng kanyang sakit ay isang bagong mababang punto. Nang gabing iyon habang nakahiga siyang gising, nagpasya siya, makikipagkita siya sa isang abogado. Kung gusto ni David ng buhay nang wala siya, ibibigay niya ito sa kanya, sa sarili niyang mga tuntunin. Ang pagpupulong sa abogado ay parehong empowering at sobering. Natuto si Mia tungkol sa kanyang mga karapatan, tungkol sa division ng assets, at tungkol sa mga hakbang na maaari niyang gawin upang protektahan ang kanyang sarili. Dito ay isang nakakatakot na proseso. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang kislap ng kontrol. Nang lumabas siya sa opisina, na ang malinis na hangin ng taglagasa ay pumulo sa kanyang baga. Huminto siya sa sidiwaw. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot. Ang daan sa unahan ay hindi magiging madali, ngunit handa siyang harapin ito. Ang kanyang telepono ay umugong sa kanyang bonak. Kinuha niya ito upang makita ang isang text mula kay David. Kailangan nating mag-usap. Tawagan mo ako. Tinitigan ni Mia ang mensahe. Ang kanyang determinasyon ay tumigas. Kakausapin niya si David, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang may kontrol. Umupo si Mia sa maliit, kohi na opisina ng kanyang abogado. Ang amoy ng sariwang kape ay bahagyang nananatili sa hangin. Ang abogado, isang matalas na mata na babae na nagngangalang Clara Whitman, ay umupo sa tapat niya na may file folder na nakalatag sa pagitan nila. Kaya, linawin natin, nagsimula si Clara, ang kanyang panulat ay tumatapik ng may ritmo laban sa gilid ng kanyang legal pan. Ikaw ang humahawak ng lahat ng household finances at investments, kasama ang account na ngayon ay umabot na sa 15.0 milyon piso. Tumango si Mia. Ang kanyang mga daliri ay nakakulong sa gilid ng kanyang coat. Oo. Nagsimula ito bilang isang robbery, isang bagay na itinuro sa akin ng aking ama, ngunit sa paglipas na panahon, naging mahusay ako dito. Kumunot ang noo ni Clara. At ang iyong asawa, si Dimin, ay walang alam tungkol dito. Hindi sisimula, amin ni Mia. Nagplano akong sabihin sa kanya sa muli, ngunit nang diagnose ako ng cancer, ang lahat ay umikot. Naghain siya ng debosyo bago ako makapagsalita. Ngayon, hinihingi niya ang pera, na sinasabing bahagi ito ng marital assets. Sumanda si Clara sa kanyang silya, cross ang kanyang mga braso. Sa legal, maaaring may kaso siya. Ang mga ariyan na naipon sa panahon ng kasar ay karaniwang itinuturing na joint property, maliban kung malinaw na sinabi kung hindi. Gayunpaman, dahil sa mga kalagayan, may mga mitigating factors na maaari nating gamitin. Humina si Mia ng dahan, isang halo ng ginhawa at pagkabalisa ang umiikot sa kanyang dibdib. Tangmang gagawin ko. Alok si Clara ng isang nakakaaliw ng ngiti. Nagsisimula tayo sa pagdodokumento ng lahat, mga investment records, komunikasyon, anumang nagpapakita ng iyong independent management ng mga pondo na ito. Bilang karagdagan, ang iyong kalagayan sa kalusugan at ang kanyang kapabalaan ay maaring maglaro ng isang mahalagang papel sa kote. Ngunit una, kailangan kong malaman ng isang mahalagang bagay. Ano ang gusto mo, Mia? Gusto mo bang labanan para sa pera na ito, o mayroon bang ibang resulta na inaasahan mo? Ang tingin ni Mia ay bumaba sa kanyang kandangan habang isinasaalang. Alang niya ang tanong. Sa loob ng maraming taon, nakipaglaban siya upang panatilihin ang kanyang kasal, isinakripisyo ang kanyang kaligayahan at kagalinan para sa isang lalaki na nagbigay ng kaunti bilang kapalit. Ngunit ngayon, nakaupo sa opisina na ito, naramdaman niya ang mahinang paggising ng isang bagong uri ng lakas. Gusto kong maging malaya, kanya sa wakas, matatag ang kanyang boses. Ayaw kong kunin niya ang itinayo ko.
Gusto kong itayo muli ang aking buhay sa sarili kong mga tuntunin. Tumaho si Clara, matatag ang kanyang ekspresyon. Kung gayon, iyan mismo ang gagawin natin. Ang mga mensahe ni David ay naging mas madalas sa susunod na ilang araw, bawat isa ay mas frantic kaysa sa nakaraan, nagpapalit-palit sa pagitan ng mga pakiusap para sa pagkakasundo at manipis na natatakpan ng mga banta. Binasa ni Mia ang lahat ng mga ito na may lumalaking pakiramdam ng pagiging walang pakialam. Ang lalaki na minsang naging sentro ng kanyang mundo ay naramdaman na parang isang malayo na estranyer. Nang tumawag siya isang gabi, nagpa siya siyang sagutin. Ang kanyang boses, matalas at walang pasensya, ang bumati sa kanya bago pa siya makapagsalita. Bakit mo ako binabaluwala? Hilingi ni David. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa pera. Hindi ito isang bagay na maaari mo lang iwanan. Hinigpitan ni Mia ang pagkakahawak sa telepono. David, hindi ako umaalis, ngunit hindi rin ako magpapa-api. Kung gusto mong pag-usapan ang diborsyo, gagawin namin ito sa pamamagitan ng aming mga abogado. Pang-aabogadong. Sumigaw siya, tumataas ang kanyang boses. Sa tingin mo, maaari mo akong hilalin sa korte at manalo. Ang lahat ng mayroon ka ay dahil sa akin, Mia. Ang perang iyon ay dapat na sa akin. Ang mismong kayabangan ng kanyang mga salita ay iwan sa kanya na tahimik sandali. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matibay. Ang pera ay sa akin, David. Inita ko ito, at gagawin ko ang anumang kinakailangan upang protektahan ito. Tinapos niya ang tawag bago siya makasagot. Kumahampas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng sarili niyang determinasyon. Habang ang mga araw ay naging mga linggo, ang buhay ni Mia ay nagkaroon ng isang bagong mitro. Ang kanyang mga pagdamot ay nagpatuloy, at bagaman ang proseso ay mahirap, natagpuan niya ang alin sa maliliit na tagumpay, isang araw ng walang pagduduwal. Isang mabait na salita mula sa isang nurse, isang suyap ng kanyang lakas na bumabalik. Ibinuhos din niya ang kanyang sarili sa paghahanda para sa legal battle sa unahan. Sa patnubay ni Clara, inayos niya ang mga taon ng financial records, pinagsama ang isang detalyadong account ng kanyang mga investment at ang mga strategy na ginamit niya upang mapalago ang kanyang yaman. Bawat piraso ng ebidensya ay nagpalakas sa kanyang kumpiyansa, nagpapalala sa kanya na kanyang sariling resourcefulness at determinasyon. Samantala, ang uugali ni David ay naging mas erratic. Ang mga kakilala ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Mia, nagbabahagi ng mga kwento ng kanyang mga outbursts at erratic decisions. Malinaw na siya ay nalulunod, ang kanyang dating mainat na pinananatili na kakegil ay gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling mga aksyon. Isang hapon habang sinusuri ni Mia ang mga dokumento sa kanyang silid sa ospital, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang bisita. Ang kanyang ama, seryoso ang kanyang ekspresyon, ay pumasok na may isang Manila envelope sa kamay. Ito ay dumating para sa iyo, ay niya. Inilagay ito sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Mula kay David. Maingat na binuksan ni Mia ang envelope. Lumulubog ang kanyang puso habang sinuri niya ang nilalaman. Ito ay isang formal na sulat na akusa sa kanya ng financial deceit at humihingi na ibigay niya ang kontrol sa investment account. Attach ang isang kopya ng divorce petition na inihain niya. Sinusubukan niya talagang itulak ito, bulong niya. Ang kanyang boses ay may bakas ng pagduda. Ang kanyang ama ay naglagay ng isang nakakaaliw na kamay sa kanyang balikan. Hayaan mo siyang subukan. Hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya. Pinilit ni Mia ang isang maliit na ngiti. Ang hindi natitinag na suporta ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Inilagay niya ang sulat at ibinalik ang kanyang focus sa mga dokumento sa harap niya. May trabaho siyang dapat gawin, at determinado siyang tapusin ito. Ang unang court hearing ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Mia. Ang sterile courtroom ay umalinaw sa tahimik na aktibidad habang ang mga abogado ay aayos ng mga papel at bumubulong sa kanilang mga kliyente.
Umupo si Mia sa tabi ni Clara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakabit sa kanyang kandangan. Sa buong silid, iniiwasan ni David ang kanyang tingin, ang kanyang mga abogado ay masiglang nakikipag, usap sa kanyang teina. Nang pumasok ang uko, tumahimik ang silid. Nagsimula ang mga paglilitis, at iniharap ni Clara ang kaso ni Mia ng may katumpakan at kalinawan. Ditinampok niya ang independent management ni Mia ng mga investment, ang kanyang masusing pagpapanatili ng records, at ang emosyonal at pisikal na ton ng kapabayaan ni David sa panahon ng kanyang sakit. Sinubukan ng abogado ni David na magpinta ng ibang larawan, na naglalarawan kay Mia bilang secretive at ang cooperative. Ngunit ang bawat argumento ay natugunan ng kalmado na pagtanggi mula kay Clara, ang kanyang kumpiyansa ay hindi matitinad. Sa pagtatapos ng sesyon, malinaw na ang korte ay pumapanig kay Mia. Nang lumabas sila sa courtroom, bumaling sa kanya si Clara na may nakakaaliw ng ngiti. Nagsimula tayo ng malakas, taan niya. Ngunit ito ay simula pa lang. Handa ka na bang patuloy na lumaban? Ang mga mata ni Mia ay nakilala ang kay Clara, ang kanyang determinasyon ay kumikinang. Hindi pa ako naging mas handa. Habang umakbang siya palabas sa malinis na hangin ng huling hapon, isang pakiramdam ng empowerment ang gumaha sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na kontrolado niya talaga ang kanyang sariling kapalaran. Ang daan sa unahan ay hindi sigurado, ngunit isang bagay ang malinaw. Tapos na si Mia sa pamumuhay sa anino ng pagtamakasarili ni David. Handa siyang bawiin ang kanyang buhay, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang malinis na hangin ng umaga ay mabigat sa pad, asam habang pumasok si Mia sa law office para sa kanyang susunod na strategy meeting kay Clara. Dala niya ang isang folder sa ilalim ng kanyang braso na puno ng karagdagang mga dokumento na sama niya sa nakaraang linggo. Ang bawat pahina ay isang patunay sa kanyang masusing pagpapanatili ng records. Isang ugali na ulan niyang ginamit upang matiyak na maayos ang kanilang bahay. Ngayon, ang mga records na iyon ay ang kanyang kalasag laban sa walang humpay na mga akusasyon ni David. Binati siya ni Clara ng isang mainit na ngiti, ikilaway siya sa silya, sa tapat ng kanyang det. Maaga ka, Peña. Binubuklat ang kanyang mga note. Gusto kong siguraduhin na handa tayo, sagot ni Mia, inilagay ang folder sa desk. Hindi titigil si David hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Ang ekspresyon ni Clara ay naging seryoso. Siya ay tiyak na mapili. Ang kanyang pinakabagong felin ay agresibo. Ngunit ang pagpupursigya ay hindi katumbas ng merit. Sa ebidensya na natipon natin, tayo ay nasa isang matibay na posisyon. Humina si Mia ng dahan, tumango. Nagtitiwala ako sa iyo, Clara. Gusto ko lang na matapos na ito. At matatapos ito, tinyak ni Clara sa kanya. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Huling gabing iyon, umupo si Mia sa kanyang living room na napapalibutan ng tumpok ng papel. Ginawa niya ang space sa isang impromptu war room. Ang kanyang determinasyon ay lumalaki sa bawat piraso ng ebidensya na sinuri niya. Ang mga lumang box documents, investment logs, at mga email ay bumuo ng isang web ng patunay na nagpatintad sa kanyang kalayaan at maingat na pagpaplano. Ang kanyang telepono ay umugong, sinira ang kanyang konsentrasyon. Sumulyap siya sa spill, isa pang mensahe mula kay David. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Kailangan nating mag-usap. Binura ni Mia ang mensahe nang hindi sumasagot. Natagal na siyang tumigil sa pakikipag. Ugnayan sa kanyang manipulative tactics. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga papel, determinado na siguraduhin na ang bawat detalye ay maayos para sa susunod na court hearing. Ang courtroom ay isang ball sa tahimik na bulong habang nagsimula ang ikalawang hearing. Sa pagkakataong ito, inayos ng abogado ni David ang kanilang approach. Nakatuon sa client na ang mga investment ni Mia ay ginawa gamit ang joint marital funds. Nang mayabang na ekspresyon ni David ay nagpasigla lamang sa determinasyon ni Mia habang nakauupo siya sa tabi ni Clara, handa na ipagtanggol ang kanyang trabaho.
Nang tumayo si Clara upang iharap ang kanilang pagtanggi, ang kanyang boses ay matatag at uutos. Iyong kamahalan, ang mga records ay malinaw na nagpapakita na ang mga investment ni Mrs. Pratt ay ginawa gamit ang mga pondo mula sa isang separate account na binuksan niya bago ang kanyang kasal. Bukod pa rito, ang kanyang pareho na muling invest ng mga kita at masusin pagpapanatili ng records ay nagpapakita na ito ay isang independent endeavor. Huminto siya, hinayaan ang hukong na suriin ang mga dokumento. Mahalaga ring tandaan ang kawalan ng suportan na natanggap ni Mrs. Grant sa panahon ng kanyang sakit. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa finances, ito ay tungkol sa fundamental breach of partnership sa kanilang kasal. Ang tingin ng hukong ay lumipat kay David, na fidgeted ng hindi komportable sa ilalim ng pagsisiyasan. Ang gusto ni Mia ay umampas habang nagpapatuloy ang mga paglilitis. Ang bawat argumento ay naramdaman na parang isang laban pa sa kanyang kalayaan. Sa pagtatapos ng sesyon, sumandal si Clara at bangulong, umuunlad tayo. Nakikinig ang huko. Tumango si Mia, ang kanyang kumpiyansa ay pinalakas ng katiyakan ni Clara. Ang tide ay nagbabago, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng asa naman na naigang hostisya. Nang gabing iyon, dumating ang mga magulang ni Mia pa sa hapunan. Sila ang kanyang hindi natitinag na support system sa buong ordeal, ang kanilang presensya ay isang palaging pinagmumula ng ginhawa. Habang nakaupo sila sa paligid ng mesa, itinaas ng kanyang ama ang isang baso ng tubig sa isang toa, tilit. Mia, anya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang lakas at determinasyon. Ngumiti si Mia, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Salamat. Hindi ko ito magagawa kung wala kayong dalawa. Ang kanyang ina ay umabot sa buong mesa, pinisil ang kanyang kamay. Palagi kang malakas, Mia. Ito ay simula pa lang ng iyong bagong kabanata. Habang uusap at tumatawa sila, ang bigat na araw ay nagsimulang umaangat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan ni Mia ang kanyang sarili na makaramdam ng isang pakiramdam ng normalcy, ng kagalakan. Hindi na siya tinukoy ng kanyang kasal o kanyang sakit, hinahanap niya ang kanyang sarili muli. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Mia ng isang sulat mula kay David. Hindi tulad ng kanyang nakaraang komunikasyon, ang isang ito ay sulat, kamay. Ang mga scrolled words ay nagtataksel sa kanyang desperasyon. Iya, pasensya na. Nagkamali ako at alam kong sinaktan kita. Hindi ko kailanman sinasadya na umabot sa ganito ang mga bagay. Maaari ba tayong mag-usap? Gusto ko lang ayusin ito. Minasa niya ang sulat ng 2 beses bago niya ito tiklop ng maayos at ibalik sa envelope. Wala siyang naramdaman na galit, walang kalungkutan, tanging isang tahimik na determinasyon. Ang mga salita ni David ay maaaring nagpalipat sa kanya minsan. Ngunit ngayon naramdaman na walang laman. Masyado na siyang nakarating upang bumalik. Inilagay niya ang sulat sa mesa at bumalik sa kanyang trabaho. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit handa siya para sa anumang darating. Sa susunod na hearing, niniharap ni Clara ang isang serye ng mga dokumento na naglansag sa mga client ni David. Ang hukom ay nakinig ng matindi, nagtatanong ng mga pointed questions na nahirapan na ang abogado ni David na sagutin. Nang matapon ang sesyon, iniyayag ng hukom na ang isang desisyon ay render sa darating na mga linggo. Paglabas sa courthouse, bumaling si Clara kay Mia na may nasisiyahang ngiti. Ginawa mo ang lahat ng tama. Ngayon, maghihintay tayo. Tumango si Mia, ang bigat ng sandali ay lumubog. Ang wakasa ay nakikita, at kasama nito ang pangako ng isang bagong simula. Habang umakbang siya sa sikat ng araw, isang pakiramdam ng kapayapaan ang sumigla sa kanya na hindi niya alam sa loob ng maraming taon. Hindi na siya ang babae na natabunan ng pagkamakasarili ni David. Siya ay si Mia, malakas, determinado, at handa na angkihin ang kanyang buhay. Nang mga araw ni Mia ay napuno ng isang pakiramdam ng mailat na
asa habang naghihintay siya para sa desisyon ng korte. Ang kawalan ng katiyakan ay mabigat sa kanya, ngunit tumanggi siyang hayaan itong paalis siya. Sa halip, channeled niya ang kanyang enerhiya sa paghahanda para sa bawat posibleng kinalabasan, determinado naman na tiling isang hakbang na una kay David. Ang kanyang routine ay lumipat ng malaki mula sa simula ng mga paglilitis ng diborsyo. Ang mga dating tahimik, iisang gabi ay nayon ay napuno ng mga meeting, tawag sa telepono, at mga strategy session kay Clara. Nagaman ang proseso ay nakakapagod, nagbigay din ito sa kanya ng isang panibagong pakiramdam ng layunin. Isang malinis na umaga ng Taglagas, tumawag si Clara na may balita. Mia. Ang gukom ay schedule ng isang failure hearing para sa susunod na linggo, sabi ni Clara. Ito ang magiging pagkakataon natin na gumawa ng mga closing argument at magpresenta ng anumang kagdagang ebidensya. Hahanda ka na ba? Humina si Mia ng malalim. Hinawakan ang telepono ng mahigpit. Handa ako, anya, matatag ang kanyang boses. Tapusin natin ito. Nang mga araw na mumahantong sa hearing ay isang whirlwind. Masusin sinuring ni Mia ang bawat dokumento na inihanda ni Clara, sinisigurado na naiintindihan niya ang bawat argumento at piraso ng ebidensya. Ang hindi natitinag na suporta ng kanyang mga magulang ay nagpasiga sa kanyang espiritu. Ang kanilang tahimik na paghihikayat ay isang palaging paalala ng lakas na kinuha niya mula sa kanila. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang living room, na napapalibutan ng mga papel, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Atubili siya bago sumagot. Telo. Penya ng mainat. Iya. Si David itong. Ang kanyang puso ay lumubog sa tunog ng kanyang boses. Nano ang gusto mo? Nanong niya, pilanatili ang kanyang tono na neutral. Gusto ko lang mag-usap, kanya, ang kanyang boses ay hindi karaniwang mahina. Ang lahat ng ito ay naging out of hand. Ayaw kong magtapos tayo sa pagkapuot sa isa't isang. Ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata, pinilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado. David, hindi ito tungkol sa puot, ito ay tungkol sa kung ano ang patas. Kung tumatawag ka upang subukan na manipulayin ako, sir mo ang iyong hining na. Hindi ako nagtatangkang manipulayin sa iyo, anya ng mabilis. Hindi ko lang alam kung paano naging nasama ang mga bagay sa atin. Hinigpitan ni Mia ang pagkakahawak sa telepono. Naging masama ang mga bagay dahil ginawa mo silang ganoon, David. Tinabayaan mo ako noong kailangan kita, at ngayon sinusubukan mong kunin kung ano ang hindi sa iyo. Kung gusto mong magbayad, magsiula sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad. Nagkaroon ng mahabang paghinto bago muling nagsalita si Dylan. Pasensya na, Mia. Para sa lahat, imig kong sabihin. Gusto niyang paniwalaan siya, ngunit ang pinsala ay masyadong malalim. Pinahahalagahan ko ang apology, ay niya ng mahina. Ngunit hindi nito binabago kung ano ang kailangang mangyari. Nagkikita tayo sa korte. Bago siya makasagot, tinapos niya ang tawag, kumihina ang kanyang dibdib sa isang halo ng ginhawa at pagkadismaya. Ginugo niya ang mga taon sa pagnanais pa sa isang apology, ngunit ngayon na dumating ito, naramdaman na walang laman, too little, too late. Ang araw ng final hearing ay dumating at ang tensyon sa courtroom ay palpable. Umupo si Mia sa tabi ni Clara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatiklop sa kanyang kandangan habang pumasok ang uko at nagsimula ang mga panlilitis. Nang mga abogado ni David ang unang nagsalita, nagpresenta ng kanilang mga argumento na may isang pinakintab na kumpiyansa na natagpuan ni Mia na nakakaini. Inilarawan nila si David bilang isang nagkamaling asawa, ikang biktima ng sinasabing pagiging secretive ni Mia. Nang turn ni Clara, tumayo siya na may kalmado na awtoridad na utos sa silin. Iyong kamahalan, nagsimula siya. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa secrecy o pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang babae na nagtrabaho ng walang pagod upang magtayo ng isang bagay sa kanyang sarili habang
napigit sa isang mahirap na kasal. Ang ebidensya ay malinaw na nagpapakita na ang mga investment ni Mrs. Rand ay ginawa ng independently gamit ang mga pondo na pinamamahalaan niya ng walang involvement ni Mr. Pratt. Kuminto siya, hinayaan ang kanyang mga salita na lumubog bago magpatuloy. Bukod pa rito, hindi natin maiiwasan ang emosyonal na toll na dinala ng kasal na ito sa aking kliyente. Ang kapabayaan at kawalang interes ni Mr. Grant sa panahon ng sakit ni Mrs. Grant ay mahusay na naidokumento. Hindi lang ito isang financial dispute, ito ay isang bagay ng hustisya. Habang nagsasalitang si Clara, naramdaman ni Mia ang pagdagsa ng pasasalamat. Ang kanyang abogado ay naging higit pa sa isang advocate, siya ay isang boses para sa lahat ng kakit at lakas na dinala ni Mia ng tahimik sa napakatagal na panahon. Ang hukom ay nagtanong ng isang serye ng mga pointed questions. Ang kanyang tono ay silukat punit na tibay. Sa oras na natapos ang hearing, malinaw na ang parehong panig ay nagdesenta ng kanilang pinakamalakas na kaso. Na yun, ang lahat ng maaari nilang gawin ay maghintay. Ang sumunod na linggo, nakatanggap si Mia ng tawag mula kay Clara. Ang kanyang puso ay humampas habang sumagot siya, naghahanda para sa balita. Tia, naglabas ng huling ang hukom. Sabi ni Clara. Nanalo ka. Ng mga investment at associate assets ay opisyal na kinikilala bilang separate property. Ang hinina ni Mia ay nahuli sa kanyang lalamunan. Ang ginhawa ay bumaha sa kanya, nasilundan ng isang napakalaking pakiramdam ng pagmamalaki. Salamat, Clara. Anya, makapal ang kanyang boses sa emosyon. Salamat sa lahat. Inita mo itong. Mia, sagot ni Clara. Ngayon, oras na para magpatuloy. Nang gabing iyon, umupo si Mia sa kanyang porch, isang tasa ng tsa ang nagpapainit sa kanyang mga kamay habang pinapanood niya ang paglubog ng araw. Tapos na ang laban, ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hinarap niya ang kanyang mga takot, tumayo sa kanyang sarili, at binawi ang kanyang buhay. Sa unang pagsakataon sa loob ng maraming taon, ang kinabukasan ay naramdaman na malawak na bukas. Tagisin si Mia sa malambot na gaw ng sikat ng araw na dumadaloy sa kanyang mga kurtina sa silid, tulugan. Ito ay isang matinding kaibahan sa mga ulap ng bagyo na naghari sa kanyang buhay ng napakatagal na panahon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang isip ay naramdaman na malinaw, ang kanyang puso ay mas magaan. Ang huling ng korte ay nagmarta ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa, isang bagong panahon kung saan maaaring tukuyin ni Mia ang kanyang buhay sa sarili niyang mga tuntunin. Humakbang siya sa kanyang kusina, ang amoy ng sariwang brewed coffee ay umaalpas sa hangin. Ang boses ng kanyang ama ay umalingaw sa kanyang isip. Nang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa alam kung kailan magpakawala. Tinakawalan niya si David, ang toxic marriage na ubos ng kanyang espiritu, at lumabas siyang mas malakas para dito. Ang kanyang telepono ay umubong sa counter. Nagpatigil sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Ito ay isang mensahe mula kay Clara. Nagbati ulit, Mia. Naglaan ng oras upang ipagdiwa ang. Kinita mo iyan. Ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng anuman. Ngumiti si Mia habang type ng mabilis na sagot. Nalamat, Clara, sa lahat. Huling araw na iyon, nakipagkita si Mia sa kanyang mga magulang para sa tanghalian sa kanilang paboritong kay. Ang mainit na usapan ng mga parokyano at ang inay ng mga plato ay lumikha ng isang nakakaaliw na backdrop habang uusap sila tungkol sa mga detalye ng kanilang buhay. Mukha kang nagniningning, sabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Para kang inalis ang bigat. Tumawa si Mia. Iyan ay dahil inalis ito. Naramdaman ko na sa wakas ay makahina ako ulit. Ang kanyang ama ay umabot sa buong mesa. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng marahan sa kanya. Napakarami mong pinagdaanan, Mia, ngunit tingnan mo. Mas malakas ka kaysa kailanman.
Hindi ko ito magagawa kung wala kayong dalawa. Anya ng taos, puso. Ang inyong suporta ay nangangahulugang lahat, sa akin. Itinaas nila ang kanilang mga baso sa isang toast. Ang simpleng gesture ay sumasagisag ng higit pa sa pagdiriwang. Ito ay isang sandali ng pagkakaisa ng ibinahaging tagumpay laban sa kahirapan. Habang lumipas ang mga linggo, nagsimulang itayo ni Mia ang kanyang buhay ng may tahimik na determinasyon. Lumipat siya sa isang mas maliit, cozier na bahay na nakatago sa isang akit na kapitbahayan kung saan naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang bahay ay katangtaman ngunit puno ng potensyal, ang mga silid nito ay aalok ng isang dangkong kanmas para sa kanyang bagong simula. Isang hapon habang alis siya ng mga kahon sa kanyang living room, nakita niya ang notebook na ibinigay sa kanya ng kanyang ama sa panahon ng kanyang pananatili sa ospital. Ang mga pahina ay napuno ng kanyang mga iniisip at reflections mula sa pinakamadilim na araw ng kanyang paglalakbay. Dinaliktad ito, namangha siya sa kung gaano kalayo na siya. Sa isang pahina, isinulat niya sa matapang na mga titik, karapat. Dapat ako sang mas mahusay. Kinubaybayan niya ang mga salita gamit ang kanyang mga daliri, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Ang mga salitang iyon ay naging isang lithelile, isang paalala ng kanyang halaga noong naramdaman niya na nawala siya. Inspired, nagpasya siyang magsimula ng isang bagong entry. Umupo siya sa kanyang dining table, pen in hand, at nagsimulang sumulat. Ngayon, malaya ako. Nalaya mula kabigat ng isang walang ibig na kasal, malaya na ituloy ang aking mga pangarap, upang makahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay. Hindi na ako tinukoy ng aking nakaraan, kundi ng lakas na natagpuan ko sa loob ko. Ito ang oras ko upang mabuhay ng lubusan, walang paumanhin. Ang bagong kabanata ni Mia ay lumawak lampas sa kanyang personal na buhay. Nagpasya siyang share ang kanyang karanasan sa pagtulong sa ima. Gamit ang kanyang kaalaman sa investments at finance, nagsimula siyang host ng mga workshop para sa mga babae sa kanyang komunidad. Tinuturuan sila kung paano pamahalaan ang kanilang pera at bumuo ng financial independence. Ng mga workshop ay mabilis na nakakuha ng katanyagan, nagdadala ng mga babae mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang kwento ni Mia ay umalingaw sa kanila. Ang kanyang authenticity at resilience ay nagbigay inspirasyon sa iba na kontrolin ang kanilang sariling buhay. Isang gabi pagkatapos ng isang partikular na matagumpay na sesyon, isang binata ang lumapit sa kanya. Salamat, Mia, sabi ng babae, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Binigyan mo ako ng lakas ng loob na umalis sa isang sitwasyon na akala ko ay nakulong ako. Naramdaman ni Mia ang isang lump na tumaas sa kanyang lalamunan. Mayroon ka ng lakas ng loob na iyon sa loob mo, anya ng marahan. Minsan kailangan lang natin ng isang tao upang ipaalala sa atin. Sa kabila ng kanyang bagong kalayaan, may mga sandali na naramdaman ni Mia ang mga shows ng kanyang nakaraan. Sa tahimik na gabi, namuli niya ang kanyang sarili na nagtataka kung ano ang ginagawa ni David. Kung nagbago ba siya o natuto mula sa kanilang karanasan. Ngunit ang mga iisip na iyon ay hindi na nagtataglay ng kapangyarihan upang saktan siya. Ginawa niya ang kapayapaan sa nakaraan, piniling focus sa buhay na kanyang itinatayo. Isang araw habang naglalakad siya sa parke, nakita niya ang isang lumang kaibigan na nakarinig tungkol sa kanyang mga workshop. Matagal ko nang gustong makipag-ugnayan, sabi ng kaibigan ng mainit. Gumagawa ka ng mga manghang bagay. Nakaka-inspire na makita kung gaano kalayo ka na. Ngumiti si Mia. Ang kanyang puso ay lumaki sa pasasalamat. Salamat. Ito ay isang paglalakbay, ngunit natutunan ko na kaya natin ang higit pa kaysa sa napagtanto natin. Habang uusap sila, naramdaman ni Mia ang isang malalim na pakiramdam ng katupangan. Hindi na siya tinukoy ng mga pagsubok na tiniis niya, kundi ng lakas at layunin na natuklasan niya. Nang gabing iyon, habang nakatayo si Mia sa kanyang porch, pinapanood ang paglubog ng araw sa kanyang bagong kapitbahayan, naramdaman nila ang isang napakalaking kapayapaan.
Ang Oregon ay lumawak sa harap niya, warang katapusan at puno ng pangako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya natatakot sa kung ano ang nasa unahan. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang kwento, at handa siyang yakapin ito ng lubusan.